Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Muli ay nandito na naman po tayo para magsama-sama. Salamat ng marami. Ngayon ay Abril 6 na po tayo, 2021 at araw ng Martes. Kaya thank you Lord, napakabuti ng Panginoon na patuloy na naranasan natin yung kanyang pag-iingat. Nandito naman tayo sa bagong aralin, The Agreement with Abram. Kahapon ay inaral po natin yung agreement, special agreement kay Noah. Ngayon naman kay Abram po tayo. Abram naging Abraham. Okay, so mag-pray po muna tayo. Maraming banal na makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat sa muling pagkakataon na kung saan ay nandito na naman po kami, Panginoon, upang sa ganon ay pag-aralan ang iyong mga salita. Muli ay hinihiling po namin ang patnubay ng banal na Espiritu na kung saan ay kami po ay samahan at maiunawaan po namin ang aming mga pag-aaralan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, so ito na po, basahin po muna natin yung ating susing talata. Sabi po sa atin, Now the Lord said to Abram, Leave your country, your family, and your father's house, and go to the land that I will show you, and I will make you a great nation. I will bring good to you. I will make your name great, so you will be honored. I will bring good to those who are good to you, and I will curse those who curse you. Good will come to all the families of the earth because of you. Wow! Napakaganda po ng binanggit ng Diyos. Si Abraham ay pagpapalain po ng Panginoong Diyos. I will bring good to you, sabi ng Panginoon. I will make your name great, so you will be honored. Napakaganda palang pribilehiyo na nangyari po kay Abraham. Okay, sige, next slide po tayo. Tingnan po natin kung ano po yung sabi sa atin. Ang sabi ay, now, ito po yung talata pala. Ito po yung binasa po natin.
Okay? So, next po tayo. Ang sabi ay, look at this powerful promise that God makes to Abram o Abram. Tingnan daw po natin itong napaka-powerful na pangako ng Diyos kay Abram. I will use you to bless all the people on earth. Napakaganda talaga. Gagamitin si Abraham para i-bless yung lahat ng tao sa buong sanlibutan. Alam niyo po mga kapatid kung bakit niya sinabi na lahat ng tao ay mabibless dahil kay Abraham? Okay. So, sa mga nakalipas sa pag-aaral po natin, ay ipinangako ng Diyos kay Abraham yung alin? Yung kanyang binhi. Na ang binhing ito ay siyang ginawang special agreement ng Diyos sa tao at magbibigay po ng liwanag po sa lahat po ng bansa. Okay, sa mga nakalipas sa pag-aaral po natin, si Jesus Christ po yung tinutukoy dito. Ito po yung seed of Abraham. Sabi po doon sa nakalipas sa pag-aaral natin, singular po siya, seed, di ba? Okay, so sa Isaiah 42. Okay, so ayan po, basahin na po natin, no? What does this promise mean? Ayan po, nasagot na po natin, naunahan po natin. How does God use Abram to bless all the people on the earth? For the answer, read Galatians 3:6-9. How is the Genesis chapter 12 verse 3 a promise about Jesus the Savior? Read Galatians chapter 3 verse 29. Okay, so hindi ko na po inilagay po dyan yung talata. Okay, so basahin na lang po natin siguro dito sa Tagalog po na Biblia, no, para mas maganda. So sa Galatia kapitulo 3. Okay, so 3 hanggang 6 hanggang 29. Tama ba? Okay, tama. Okay, so Galatians sa Galatia 3:6 hanggang 9. Okay, so ito na po mga kapatid, no? Subalit mula sa mga wari, hindi pala, mali. Chapter 3. Kung paano si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Okay, kita niyo po, naging makatwiran si Abraham, no? Sumampalataya sa kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. So, ang linaw naman pala mga kapatid, no? Kapag sumampalataya pala tayo sa Diyos, katulad din po ni Abraham, ang liwanag po dito, ibinilang ng Diyos sa kanya na katwiran po. Kaya naman daw, ang sabi sa atin dito, kaya inyo nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Nagiging mga anak pala tayo ni Abraham. Nagiging binhi din tayo ni Abraham. Hindi po tayo lahi ni Abraham by blood. Pero kapag sumampalataya po tayo kay Kristo Jesus, ay nagiging lahi po tayo ni Abraham. By spiritual po ang kalagayan po natin. So, yan po ang maganda, no? Kaya po ay kasama po tayo sa pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Okay? Okay, sa 3 verse 29, no? Laktaw po tayo sa 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Yan po ang maganda. Kapag ka na kay Kristo dahil tayo binhi ni Abraham, nagtagapagmana ayon sa pangako. Ayan ang good news ngayon. Kaya kung gusto po natin talaga na maging binhi ni Abraham at makikasama po tayo doon sa pinangako ng Diyos kay Abraham at madamay tayo sa pangako na yon, ay kinakailangan na tanggapin po natin si Kristo Jesus bilang personal po nating tagapagligtas. Okay, so next po tayo. In Genesis 12:1-3, God shows Himself to Abram for the first time that we know about. God promises to be the friend of Abram. Yun, ang ganda, no? Nangako ang Diyos na maging kaibigan siya ni Abraham. God says that He will have a close, lifelong friendship. Ang ganda. God promises all these things to Abraham before He even talks about they're making a special
agreement. Bago pa man po makipagtipan ng Diyos kay Abraham, wala pa siyang sinasabing kasunduan, pero sinabi na ng Diyos kay Abraham na gusto kita na maging kaibigan. Lifelong friendship. Di ba? Mahaba yung ating magiging magkaibigan. No? Sabi sa atin, God will talk about a special agreement later. Sa Genesis chapter 15, verses 4 to 21, 17, 1 to 14. Okay, so aralin na lang po natin yan. For now, ang sabi, God offers Abram his friendship. This is a surprising offer. Wow, napaka-surprising po yung offer na to. Ang sabi dito, no? Think about it. Isipin daw po natin, mga kapatid. A sinner gets the chance to be close, personal friends with the God who made him and everything else there is. Isipin po natin, isa kang makasalanang tao at lahat naman talaga tayo makasalanan at nagkaroon tayo ng chance na maging kaklose ng Panginoong Diyos at naging personal niya tayong kaibigan. Siya na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay at lahat ng naririto. Di ba isang napakalaking pribilehiyo? Kaya sabi sa atin, wow, every time God says, I will, ay talagang ang sabi sa Genesis 12:1-3, we get a hint on how much God offers Abraham. So meron po tayong hint kung gaano kalaki yung inaalok ng Diyos kay Abraham. Pag sinabing I will, talagang sigurado po yan. The offer of friendship and the promises of God are powerful and mighty. Yung alok ng pagiging kaibigan po at ang pangako ng Diyos ay isa po itong napaka-powerful po, mga kapatid. Kaya maswerte ka po pagka ikaw ay inalok ng ating Panginoong Diyos ng friendship, ng relationship. So ano pa ba ang inaalok ng Diyos po sa atin? Katulad po ni Abraham, di ba? Lifelong friendship din. As a Christian, magkakaroon po tayo ng panghabang buhay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos. Magiging katulad po tayo ni Abraham. Napakaganda naman po ng pribilehiyong ito. Okay. So next po, ang sabi sa atin, there is more. Mayroon pa daw. God gives Abraham a command. Ano daw tong command na ito? This command is a test. Go. Sige nga daw. Basahin natin. Sa Genesis chapter 12, verse 1. Okay, so itong Tagalog Bible na lang yung gamitin natin, no? Okay, hindi ko na nailagay dyan sa PowerPoint. So ito po ang sinasabi po ng Kapitulo 12 at ang talata ay 1. Sabi, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sang-ayon po sa pag-aaral po, ay napakaganda po yung kalagayan ni Abraham po doon sa lugar na ito. At kung ikaw si Abraham ay utusan ka ng Diyos na umalis doon, ang ganda na ng pagkakapwisto mo doon, tapos pupunta ka sa malayong lugar, hindi mo naman sigurado kung ano po yung iyong dadatnan doon. O hindi ka sigurado na ikaw ay uunlad doon, di ba? Para may pagsapalaran ka. Sabi ng Diyos, go, umalis ka sa lugar ng iyong ama. Lalo na tayo mga Pilipino, di ba? Kapag kasanay na po tayo sa isang lugar, marami na tayong kaibigan, nandoon lahat ng kamag-anak natin, parang ang hirap umalis. Pupunta ka sa lugar na wala kang kakilala. Kung ang iyong business ay gumagana na din sa isang lugar at lilipat ka sa isang lugar, mangangapa ka na naman, para kang bulag na tuta. Ang hirap, di ba? Pero si Abraham ay sa kabila po ng maaring banta po ng maaring siya ay maghirap o ano man ang pwedeng mangyari sa kanya dahil malayo ang kanyang pupuntahan, ay sumunod po siya sa Diyos. Abraham shows his faith by obeying. Ipinakita po ni Abraham yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsunod po sa utos ng Diyos. Hebreo Kapitulo 11 at ang talata ay 18. Okay, so sa Hebreo Kapitulo 11 talata 18. Okay, so ganito po ang binabanggit. Sa Tagalog ulit na Bible, yung basahin natin, itong hawak ko. Verse 8, ang sabi, talatang 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kaniyang tatanggapin bilang pamana, at siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kaniyang pupuntahan. O kita nyo na, hindi alam kung kanyang pupuntahan. Para bang sinabi ng Diyos, pumunta ka doon, pupunta ka doon. Wala ka namang alam, wala kang ideya kung ano yung lugar doon.
Mamaya may mga tulisan doon, may mga hold upper, nasa daan pa lang, hold upin ka na, abangan ka na, di ba? Okay, so nakakatakot to. Kasi sa panahon po ni Abraham noon, may mga hold upper na din eh. Si Abraham ay hindi naman basta-basta. Si Abraham ay hindi naman siya mahirap na tao. Kung pag-interesan siya sa kaniyang pagbibiyahe, ano. Okay, yun ang matindi doon. Okay, sabi dito, but Abraham does not obey because he wants to get the blessings from God. Hindi sumunod si Abraham dahil sa after siya doon sa pagpapala. Abraham obeys because he trusts and loves God. Ito po matindi. Ito po ang tama. Kaya siya sumunod sa Diyos sapagkat mahal niya po ang Diyos. Ito rin po yung nararapat po sa atin tayo mga Kristiyano. Kaya kung nag-claim tayo na tayo Kristiyano, tayo ay binhi na ni Abraham sa pamamagitan po ng ating pagsampalataya sa Diyos sa pagtanggap sa ating Panginoon si Kristo, ay kinakailangan nasusunod po tayo sa Diyos, hindi sa after tayo sa blessing, kundi saan? Dahil sa mahal po natin ang Diyos. Kaya nga si Abraham itinuring na kaibigan ng Diyos dahil sa kanyang attitude na ito. Kaya yung attitude ni Abraham dapat ito rin yung attitude natin dahil binhi na tayo ni Abraham, di ba? Okay, Abraham wants to be friends with God too. Gusto niya rin na maging kaibigan ng Diyos kaya siya tumunod. That is why Abraham obeys God. Okay. Sure, Abraham already believes in God and has faith in His promises. Tiyak naman po natin na si Abraham ay sumasampalataya na siya sa Diyos. Naniniwala na siya sa pangako ng Diyos. Of course, Abraham does. That is why he leaves his family in the first place. At yan nga ang dahilan kung bakit talagang iniwan niya yung lugar ng kanyang pamilya in the first place. And goes to a strange land, doon sa lugar na wala naman siyang ideya kung anong lugar na pupunta niya. The obedience of Abraham shows his faith both to humans and to angels. Yan po sabi sa atin dito. Yung pagsunod ni Abraham ay pinapakita yung kanyang pananampalataya both sa human saka sa angel. Okay, so ano pa? Sabi, Abraham shows us the connection between faith and works. Ipinapakita daw po sa atin dito ni Abraham yung connection sa pagitan po ng pananampalataya at gawa. Okay? So we are saved by our faith in the mercy of God. Ito po yung tatandaan natin mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay iniligtas po ng Diyos or tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya dahil po sa awa po ng Diyos. Dahil sa kanyang kaawaan, no? Sa atin. Naawa po siya sa kalagayan po natin sapagkat tiyak na mapapahamak po tayo kung hindi po siya gagawa ng paraan para po tayo ay maligtas. Our faith, ang sabi dito sa atin, causes us to be obedient. Yung ating pananampalataya, ang siyang nag-uudyok sa atin at nagiging dahilan ito na tayo ay maging masunurin po sa ating Panginoong Diyos. Sa pagkakaalam po natin na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay dakila, na ang Diyos ay puno ng pag-ibig at pagmamahal at siya ay Diyos na maawain sa ating mga kasalanan. Okay? Sa pagkakaalam natin sa mga bagay na ito ang magkukos sa atin na dapat maging masunurin po tayo sa ating Panginoong Diyos. God promises to save us first, di ba? Okay, nangako muna ang Diyos na tayo ililigtas. Our good works come next. Saka pa lamang po susunod yung mga mabubuting gawa. No, mga kapatid. No? So ito po yung tama. Sapagkat nangako ang Diyos na tayo ay kanyang iniligtas at ililigtas pa. Di ba? So ito po ang susunod po dito yung mabubuti nating gawa. Hindi yung gagawa tayo ng mabubuting gawa, magpapakabanal tayo, magpapakabait po tayo sa ating kapwa dahil sa kagustuhan nating maligtas. Hindi po. Dahil sa pagkakaalam po natin na tayo iniligtas na ng Diyos, kaya ito po tayo gagawa po ng mabuti. Maliwanag po. Ngayon, okay. Ang sabi sa atin, obedience is our answer to the things God already has done for us. Yung obedience, yung pagsunod sa Diyos, siyang ating kasagutan. Yun ang ating answer doon sa mga bagay na ginawa na po ng Diyos po sa atin. Tapos na po niyang gawin Namatay na po sa krus ng Kalbaryo. Kailan lang po, sinelebrate na nga po yung kamatayan ng ating Panginoon si Kristo ng ating mga kapatid na mga Roman Catholic, di po ba? Okay, so sinariwa na nga po nila yung kamatayan ni Jesus Christ. Kaya po, ito po sa pagkakaalam natin na tapos na po, ginawa na po ng Diyos yung napakalaking sakripisyo na namatay na siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lugar. Dahil sa pagkakaalam natin dito at sa mga ginawa ng Diyos para sa atin, na tayo kanyang iniligtas at pinagpapala, iniingatan tayo araw-araw, ito po ang dahilan kung bakit tayo ay magiging masunurin po sa Kanya. This faith shows the important role in 1 John chapter 4 verse 19. Okay?
Ang pananampalatayang ito ay nagpapakita ng importanteng role po natin dito. Sa 1 Juan 4 at 19, we love Him because He loved us first. Okay, ayun na po nakalagay po doon. Mahal natin ang Diyos sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin. Iniibig po natin ang Diyos sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Normal lang kapag inibig ka, ang natural po na response po ay iibigin mo rin siya. Di ba, mga kapatid? Okay. So, ang sabi dito, and goes to a strange land. The obedience of Abraham, nadoble pala ito dito. So, the same po ito, mga kapatid, no? So, ayan po. Okay. So, ito po yung napakaganda, no? Next slide na pala tayo. Okay, sorry ha. Okay, so next po. Oops. Mali yata. Okay, so balik muna tayo. Sorry ha. Okay. So, ayan po. Okay. So, ayan. So, dito po muna tayo. Nagmadali na muna tapusin agad yung ating pag-aaral. Okay. So, ito po ay this page shows the important role in 1 John 4:19. Okay, so tingin daw. Basahin nga daw natin. 1 John 4:19 sa Tagalog po. Okay, so sa Tagalog na Biblia. Unang Juan 4 at 9. Okay. 1 John 4 19 pala. Okay. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang umibig sa atin. Okay, so in response po mga kaibigan at mga kapatid, yan nga po, sinasabi natin. Sa pagkakaalam po natin na ang Diyos ang siyang unang nagpakita po ng pag-ibig at pinutunayan niya po ito sa krus ng Kalbaryo. At ito pong kamatayan po ng ating Panginoong Kristo, ito pong ministry po na ginawa ni Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao, ito po yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ito po yung, siya po yung tinutukoy doon na binhi, na seed of, na ginawang agreement, sabi doon sa Isaiah chapter 42. Ginawang tipan, pakipagtipan ng Diyos sa tao. At ito ang ipinangako ng Diyos sa tao na magiging tagapagligtas at magiging ilaw po ng buong sanlibutan. Kaya ang sabi ng Diyos, pagpapalain ang lahat ng bansa dahil sa iyo. Bakit? Mula po sa lahi po ni Abraham, sa linya po ni Abraham, sa kanyang dugo. Si Jesus Christ, yun po yung pinaprophesy po, na pagpapalain ng lahat po ng bansa. Tayo po, kasama po tayo na pinagpala po, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya muli, ang panawagan po ng Diyos po sa atin, simple lang po ang panawagan. Tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, nang sa ganon ay maging lahi po tayo ni Abraham at maging kasama po tayo sa pangako ng Diyos na ipinangako niya kay Abraham sa mga pagpapalang ito. At bigyan ko po ng diin. Tayo ay susunod sa Diyos sa kanyang mga utos. Hindi sapagkat kagustuhan po natin na maligtas at gusto natin na pagpalain. Kundi nauna na po na tayo pinagpala ng Diyos. Nauna na po na tayo iniligtas ng Diyos. Ginawa niya po ito sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo ay magre-response po sa kanya ng pag-ibig din. Okay, so hanggang dito na lang pala. Okay. End of presentation. Thanks for joining us. Salamat na marami mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kung ikaw kaibigan ngayon na nanonood ay nagnanais na maging kabahagi sa mga pangako po ng Diyos kay Abraham, at nagnanais ka po na tumugon sa pakikipagtipan po ng Diyos sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Ang ginagawang pakikipagtipan po ng ating Panginoong Diyos ay simple lamang po. Ang pakikipagtipan ng Diyos na gusto po niyang gawin po natin, ay yung part po natin, tanggapin po natin yung tipan ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yung special agreement na ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan, para sa ating lahat, si Jesus Christ po. Huwag po nating sayangin, huwag po natin baliwalain yung malaking sakripisyo po ng ating Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo. Nawa ay magliwanag po sa atin ang katotohanan ito. Nawa ay makintal po sa isipan po natin ang katotohanan ito na nangyari na 200,000 taon mahigit nang nakakalipas. Okay? Kaya kaibigan, ikaw ngayon na nanonood at kasama po sa ating online Bible study, nawa ay patuloy na panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos
at tanggapin po natin na personal na pagligtas po ang ating Panginoong Hesus. At tayo po ay lubusan na magpasakop po sa Kanya. At tayo po ay sumunod dahil ito po ay patunay na tayo po ay umiibig sa Kanya sapagkat sa katotohanan siya ang unang umibig po sa atin. Kung ang iyong desisyon, kaibigan, ay lubusang magpasakop sa ating Panginoon Kristo at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas po natin, ay samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Tayo po ay mag-pray. Mapagmahal po namin Diyos, mga pangirihan po kayo sa lahat. Maraming salamat muli sa katotohanan na amin po napag-aralan. Tunay na napakabuti mo po, Panginoon, na kayo ay nangako kay Abraham na kami ay kasama po sa pangakong ito. Maraming salamat, O Diyos, sa kung saan ay napakalawak, napakalalim at napakalaki ng iyong pag-ibig na anupat kami po ay inyong ginawa ng kaparaanan na kami po ay mailigtas sa mga kasalanan po namin. Salamat ang marami, O Diyos, sa inyo kami didinig at pinapatawad. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay, so thank you po. At sa susunod po ng mga pag-aaral ay samahan niyo po ulit ako. Okay, so see you po. Bye for now.